Ang ikatlong pagpapahayag. Magandang tanghali sa lahat ng mga kapatid ko sa Panginoong Diyos. Naway nagustuhan ninyo ang aking pagpapaliwanag at pagpapahayag upang matuklasan ninyo ang kalooban ng Diyos na ating Hari. Bilang isang Kristiyano, naniniwala ako na ang bawat isa ay nagugulumihanan talaga sa mga nakikita, sa mga napapunood at sa mga naririnig hinggil sa mga debate ng bawat isang namumuno sa bawat sikta at relihiyon. Ang mga ganitong pangyayari ay nagpapakita lamang na ang bawat isa na nakatayo sa laman at hindi sa espiritual. Bagamat ang banal na kasulatan na binabasa ng lahat ay iisa lamang at tinatawag ito ng mga tao na Biblia. Sa madaling salita, na mababasa ng bawat isang mangangaral ang mga sulat ni Apostol Pablo sa aklat ng ikalawang Timoteo sa Kapitulo 2 sa talatang 14 na kayang sinasabi na ipaalala mo sa kanila ang mga bagay na ito na sila ay pagbilinan sa paningin ng Panginoon, na sila ay huwag makikipagtalo tungkol sa mga salitaan at hindi mapapakinabangan sa ikapapahamak ng mga makikinig. Bagamat ako'y bilang isang isinugo rin ng Diyos ay binigyan ng Espiritu Santo at pinagbilinan na iwasan ang mga bagay sa pakikipagtalo dahil ito'y ugali ng mga kabataan at hindi pa nakarating sa sapat na taong gulang. Kung iisipin natin bilang mga sapat na taong gulang, na tayo ay labas na tayo sa mga kaisipang ayon sa laman, sapagkat tayo mga Kristiyano na tinubos at nilinisan ng mahalagang dugo ni Kristo ay kalagna sa mga ugaling bata. Dahil maliwanag ang sinasabi ni Apostol Pablo sa aklat sa unang Korinto sa Kapitulo 3 sa talatang 16. At ako, mga kapatid, ay hindi nakapagsalita sa inyo na tulad sa mga nasa espiritu, kundi tulad sa mga nasa laman, tulad sa mga sanggol kay Kristo. At kung iisipin, ay tama naman si Apostol Pablo, kasi kung ang bawat mangangaral nga kay Kristo ay nasapat na taong gulang na, marahil alam nila ang mabuti at ang masama. Kumbaga, ang bawat isa na nakatayo kay Kristo ay wala na sa kaisipan bilang taong, kundi bilang isang tao sa espiritu at hindi taong sa laman. Kaya para sa akin, kung ang mga nakikipagtalo hinggil sa mga aral na walang kabuluhan, ay masasabi ko nga na hindi pa nila nauunawaan kung sino ba ang kanilang tinanggap, kung si Jesus ba sa katauhang tao o si Kristo sa katauhang espiritu. Kaya si Apostol Pablo ay nagpapatuloy na nagsasalita sa talatang 2 na kanyang sinasabi, kinakandili ko kayo ng gatas at hindi ng kating laman, sapagkat kayo'y wala pang kaya noon. Wala na ngayon pa man ay wala kayong kaya. Marahil tama si Apostol Pablo na ang isang sanggol ay gatas ang kailangan bilang pagkain hanggang sa kanyang paglaki. Kaya tulad ng isang sanggol ay inihahambing niya ang bawat isang Kristiyano na tulad sa isang sanggol upang makamit niya ang paglago niya sa buhay espiritual. Kaya sinabi ni Apostol Pablo sa aklat ng mga Hebreo sa Kapitulo 5 sa talatang 13 na sapagkat bawat tumatanggap ng gatas ay walang karanasan sa salita ng katuwiran,
sapagkat sila ay isang sanggol, kaya kunin natin ang ating mga sarili mula nang tayo ay sumampalataya sa Diyos hanggang sa ating paglaki sa pananampalataya sa Diyos. Kaya ngayon, nasa tamang panahong gulang na tayo, kayo, lalo na sa mga tagapagturo ng Ebanghelyo ni Kristo, sa makatuwid bagay, alam na ninyo ang mabuti at iwan na ninyo ang mga pagtatalong dahil kayo ay mga alipin na isinugo ng Diyos upang ibigay ninyo sa mga tupa o karnero ang kaligtasan sa pagkamit nila ng kaligtasan. At doon naman sa mga Kristiyano, iwan na ninyo ang mga kaugalian tulad ng sinasabi ni Apostol Pablo sa aklat ng unang mga taga-Korinto sa Kapitulo 3 sa talatang 4 na sapagkat sinasabi ng isa, ako'y kay Pablo, at sa iba, ako'y kay Apolos. Hindi baga kayo'y mga taong? Alam ko mga kapatid, ang katayuan ng bawat isa sa inyo. Pero pag-aralan din naman ninyo ang inyong mga katayuan bilang mga anak ng Diyos at ibilang ang inyong mga sarili bilang mga tunay na Kristiyano. Pagpalain kayo ng Diyos hanggang sa muli.